Ayun, so good evening guys. Monday ulit, August 18, 2025 at mahina yung market natin. Ayaw umakyat. Meron naman tayo net foreign buy 252.17 million. Pero yung index is ayaw talagang gumalaw. So nagulat din ako bakit mapula pa rin siya. Samantalang si San Miguel Corporation, ba, blue chip pa rin naman to. Ang lakas ng galaw niya, nag-up siya ng 9%. Hindi niya nahila yung galawan ng buong market. So merong blue chip dito yata na malakas yung drop. So nag-close yung index natin, mahina pa rin yung chart 6,288.88. Pero madaming gumalaw na individual stocks dito sa Philippine markets natin. Okay? So doon muna tayo sa US market. So medyo mapula yata yung opening nila mamaya. So nakikita natin yung futures is mapula. Ganun din sa global market sa Europe at saka doon sa bandang Asia, medyo mix yung galawan. Tapos sa crypto, nako, laglagan na. So 115K na lang yata si Bitcoin ulit. So opportunity ulit doon sa mga nag-aabang sa bandang baba. So talagang ugali ni crypto, pag akyat niya, profit taking ka agad siya, no? Tapos pullback. So yung mga pullbacks yung magandang abangan kaysa sasabay ka doon sa 122K. And then, puro profit taking naman yung kasunod na galawan niya. So, opportunity siguro yung pero ngayon, as of now, laglagan yung galawan sa cryptos natin. And then, dito sa trending stocks, medyo madami. Yung gumalaw is lahat ng nasa lista natin umakyat for today's trading. Ayan. So, nauna sa listahan ko si nickel, although wala dito sa trending stocks. Malakas yung galaw niya 9.54%. So, hopefully hindi ka na shake out. Na-shake out na ako yung last na malaki yung red candle niya, di ba? Yung last week na galaw niya. So, nag-ano pa siya, nag-drop ng few days and then ngayon, nag-up ulit siya. So, meron siyang uh, ilan ba to? 845K net foreign buy. Okay? And then C plus, end of the day yata to pinitik. Pero noong umaga nag-ano siya nagre-red siya, nag-drop pa yata siya na more than 5% o umabot tayo 6% na drop kanina umaga or after lunch. Tapos bigla naman pinitik ng closing. So, ang lumalabas sa mga balita ngayon kay Plus natin is yung sinitiring hindi na total ban. So doon na sa mga controls na nilagay ni Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? So hopefully, tignan natin. Kasi August 18, di ba? Yung official na blue chip na tong si Plus. Tama ba ako? Hindi ako nagkakamali sa kanya is August 18 po siya. So meron siyang 35.34 million net foreign buy. And then si SUP, so nag-up siya ulit. Maliit lang naman, 2.06%. Pero second day na breakout candle ni SCP. So silipin ulit natin yung kanyang galaw. Ayan. So andito siya sa trend stocks. So nag-up siya ng 2.06% nga and meron siyang 4.16 million net foreign buy. And then San Miguel Corporation, ayan, di ba? Nagtataka tayo last week kasi ang lakas ng drop. Di ba? Umabot siya ng 6% o 7% yung loss niya doon sa closing. Last Friday, titingnan ko yung funda niya, okay naman. Wala naman siya problema. So, ang problema lang, walang gustong bumili. So, nagpagpag siya nung Friday and then ngayon, ayan, sumipa siya ng 9.81%. So, laki, di ba, ng galaw niya. So, meron siyang 4.32 million net foreign buy. And then si TAP, hindi natin na pag-uusapan from the past few days o last week, di ba, hindi siya masyadong nag-trending. Pero ngayon, humataw ulit, parang gusto mag-breakout ulit. Yung galaw niya, so 8.48% and meron siyang 5.67 million net foreign buy. And then, sinama natin dito si FNI. Maganda rin yung galaw niya, so nag-breakout yata to. Meron siyang 3.57% gain, pero wala pa rin siya net foreign buy, no? Okay, negative 322K net foreign sell si FNI natin. Okay? So, marami namang gumalaw for today's trading. Sa blue chips, talagang deads lang yung majority ng mga stocks natin doon. Okay? So, disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes po lamang. So, i-check mo na lang kung anong binibili mo ng stocks. Ikaw mag-decide. Hindi ito recommendation para mag-buy, sell, or hold ng mga stocks. And then, yun nga, meron po kasing risk na involved sa trading sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung
gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka po sa reviews natin or kung gusto mo join ka sa mga kasama natin dito or doon sa Patreon channel po natin. Okay? So sa mga naka-subscribe, maraming salamat po doon sa regular na viewers ng market natin. PSE Market Review, company reviews, mga sample trades sa market, check na lang po. Basic indicators, so nag-aaral ka ba over the weekends ulit, fundamentals, yung mga risk management, plus PSE stock market studies, yung mga learnings natin sa market po. And then follow mo na lang po ako sa crypto dito sa ating Palaboy Trader na crypto ko to. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin. So all related sa cryptos po yan. And then sa social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts natin or Facebook page na Palaboy Traders naman. Okay? So sa mga articles po dito sa Budagi Peak, yan. So may mga learnings din yan kahit na luma na yung mga nakapost natin dyan. And then sa summary ng market, so tingnan natin dito sa Twitter. So meron ng summary si Philippine Stock Exchange. Ba, mining and oil pala yung ano. Okay, so gawa ni Nickel yan at saka ni FNI. So nag-up siya na 3.4%. So no, kung nabenta ko kaagad siya, no? Si Nickel mukhang magbe-breakout pa bukas. And then followed by services 0.15% and tinamaan ngayon is sobrang hina ng mga finance ngayon. Kung sisilipin mo, majority ng yung mga yung mga sina BDO, Metrobank, sino pa ba? Yung mga kilala na big caps na natin na banks. So tinatamaan sila. Halos pa-oversold na yata yung yung kanilang mga price actions opportunity, di ba? Para sa mga bonds. Parang dalawang San Miguel Corporation lang. Okay? So top gainer, San Miguel, 9.8 nga. Nickel, 9.54%. And then si top 8.48. So kasama si PX, 4.3. Jollibee, 4.12%. And then si Plus, 3.27%. Okay? So top line, ito yung catalyst natin. Declares cash dividend of 0.0021 per common shares. Ayan, di ba? So meron siyang catalyst para mag-breakout ulit. AGI first up, 2025 up by 39%. And then, Duterte, Ally, Dennis Uys, PH. So, check nyo ako, meron kayong PH yan. Has lost control of its 13.7 billion Cebu Casino land after failing to meet March 2025 buyback deadline. So, may-ari niyan, si China Bank na. Plans to sell the unfinished Emerald Bay project once built as Uys Crown Jewel as company losses balloon 1,160. Ayan, ingat na lang kay PHR natin. Okay, so nung alas 2, ito yung galawan natin. So San Miguel na talaga yung una, nasa 7%, followed by Jollibee 2.93, JT Cup 2.21, Aboitiz 1.89%. So tinamaan, hindi na si Plus kasi nagberde yung yung galawan po niya. Tapos ito si Meralco gumalaw ng 2. Nag-drop kanina 2.15. Hindi ito yung alas 3 ha. So alas 2 to. Hindi ko na-post yung alas 3 na closing. Pwede natin bisitahin si DA Market Securities. Wala pa, no? Wala. Hindi pa niya nilalabas yung results. Share buyback, ongoing pa rin kay Ali. Si Plus hindi naglalabas ng disclosure, no? O hindi nare-review ni Outsmarting Markets kung meron siya mga share buyback. SM Investment, 1 billion buyback to leave return. May buyback din si SM. And then, alas 12 yan. Okay, so San Miguel talaga yung una and then Converge. Ano ba meron dito kay Converge? So, parang galawang San Miguel Corporation din to eh. Oversold na yata si Converge. Nung alas 11, San Miguel Corporation pa rin, CNPF, Converge, hindi pa masyado dito eh. Pero nung alas 12 na, malakas na yung drop ni Converge. Okay? So, nung umaga, ang loser si Mer, SMPH, ASN, at saka si Plus. Ayan. Buti marangkada si Plus natin. TEL resumes discussions on EPLDT sale. Double Dragon has a plan to issue as much as 10.9 billion pesos worth of retail bonds. So, okay. Hindi naman sa common shares yan. Okay. Top gainers, kanina umaga si Bloom, Nickel, SMC, Security Bank, East West, Wilcon, AP at saka si Aboitiz Equity Ventures. Okay? So alas 10, yung motor ko kasi yung
yung galawan nila. So San Miguel pa rin yung ano, nangunguna kanina. Artalan, led by the Pu family and billionario Jaime Gonzalez, has shelled out 2.51 billion to acquire prime properties along one of Cebu city's busiest commercial residential corridors. Okay? So, GGS shares rose last week. Kanina nag-green din yata to eh. Sa closing si GGS. Top line, reported 16% year-on-year rise. So, maganda yung mga balita sa kanya. Okay. So BSP next policy rate move scene shaping stock direction. Tingnan natin yan. Ali plans raise 10 billion for sustainability linked loans this month. Aboitiz Equity Ventures reclaim its position as the Philippines' largest power producer, US market, hindi maganda yung futures. Bloom, double base, binayaran na siya ng 1 billion peso. So naglilip ng price action ni ano yan eh, ni Bloomberry. Okay, San Miguel, ito yung galawan niya ng Friday. Nag-drop siya na 7.11%. And then CLSA stays bullish on DG Plus and BSP crackdowns on gaming links. Ayan. So CLSA yata yung namimili para dito kay Plus natin. Okay? So yung ating patalastas ulit, konti lang na post ko na balita sa market. So yung ating Patreon channel guys, yung mga sunod guide sa trading sa market, check mo na lang po yung Patreon channel natin. Okay, so silip tayo dito sa galawan ng ating PSE market. So wala, deads yung mga big caps. Tingnan natin sa mga big caps. O dahil doon sa mga banks, malakas kasi yung drop ng mga banks. So ilalagay ko na sideways pero kita nyo naman, yung short-term direction niya is magre-retest talaga dito sa 6,200. Meron siya net foreign buy, pero hindi, parang siguro isolated lang to, hindi sa lahat ng blue chips natin. So 6.2, 88.88 yung closing. Tapos meron siyang negative 0.43%. Tapos meron tayong 252.17 million net foreign buy. So kung titignan ko lang indicator wise, mahina pa rin yung yung buong market, especially sa mga big caps na stocks. Ayan, so yung galawan ng mga big caps natin, so i-consider ko na as blue chip si si Plus. Alam ko August 18 eh. Kailang wala ako nabasang announcement o ako nagkamali ng dates. So BPI, BDO, so ito yung malalakas yung drop, pero halos pa oversold na nga sila. Jollibee medyo nag-up siya sa mga big caps to . So nag-up siya ng 4%. Converge, -3%. Ayan, okay naman yung earnings niya eh. Ayan, so opportunity siguro itong si Converge. Parang San Miguel Corporation, tingin ko ngayon kay falling knife pero may opportunity. Tapos Meralco, ayan, nag-drop din siya. 2.5%. Blue, nag-up 1.67. Ali, drop, negative 0.19. Okay. So, walang epekto si San Miguel Corporation natin kasi nag-up ng 9.8%. Wala na ba to sa blue chip? Ayan, so ako yata hindi updated sa blue chips natin. Okay, so sa mga winners, San Miguel nga po, yung nauna, hopefully meron pa to bago tayo nahuli natin sa sa bottom tong si San Miguel Corporation. So 9.81%. Minsan kailangan lakasan mo talaga yung loob mo eh. Wala kang nakikita na problema. Tapos maganda naman yung punda, tapos binibenta. Sabi ko parang to may bounce trade. Tapos yung RSI niya, kung napansin mo, no Friday, 3 na lang yata ito eh. O 2, di ba? So grabe naman yung hindi naman to basura stock ka. Ayan, and then followed by nickel 9.54%, tapos si top 8.48. Ang daming gumalaw Tapos si PX 4.3%, ayan lumalaban na. Tapos si may volume. FNI, ayan breakout. Kailan wala pa rin talaga siyang volume 3.57%, si Plus nag-up ng 3.27. IMI 3.26, LC Lipanto 3.01, Pure Gold 2.38. Ayan taas yung Pure Gold. Tapos si Keeper is 2.3%. Okay, ano bang earnings nito? Ganda rin. Dami tinatapon na ng mga stock sa market. Wala kasing walang masyadong galaw yung mga big caps eh. So sa losers, sino ba nung una? Yung may
Dami pa yung stock bumagsak ka. Shell PH minus 3.57, SSI, lalim din. Ano ba meron dito? Mababa yung earnings niya. SSI, minus 3.36. Converge, minus 3.33 nga. Tapos AP, minus 2.81. Union Bank, minus 2.86%. Okay? So, yun yung mga big galawan ng mga losers and winners sa market. So, wala pa rin akong masyadong makitang optimism dito sa mga stocks natin. Okay, so tingin tayo sa global market. So makita natin dito, ayan mapula yung futures. Okay, so S&P negative 0.17, Dow Futures negative 0.14, tapos si Nasdaq negative 0.18%. Mukhang mapula mamaya sa global markets, ayan European stocks, so pa-drop na. And then dito sa Asian markets, mix. Okay, so mukhang drop mamaya yung global market. So di ba sabi natin, hindi naman sa ayaw nating pero pwedeng mag-outflow yung funds and then bumalik sa Philippine markets. Okay, so crypto, profit taking na. Ayan, so malabig na naman sa 123K. So pa-drop din. 115K si Bitcoin. Ayan, negative 2.55. Ethereum 4.2K. So minus 5%. XRP minus 5%. BNB minus 3%. Ayan, 800 na lang siya. So parang nilalaro lang siya, pinipitik. Dodge minus 4.78%. So ang daming drop ngayon, takbuhan na sa cryptos. Okay? So balik tayo dito. Quick review sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si nickel sa listahan natin. So maganda yata ang galawan ng mga mining stocks ngayon. So okay, lakas ng pitik ni nickel natin. Ayan. So halos pa-breakout na siya doon sa previous resistance. So ang tingin ko sa kanya is i-close niya tong 3.04 kasi meron tayong malaking iniisip ko pupullback na siya pero parang pabalik pa rin nga siya. So mukhang i-close niya yung gap natin dito kasi may malakas na drop na nangyari sa kanya last time. Ayan. So may dividends yung mga nag-antay sa kanya and then bumalik yung kanyang pinaka-price action. Pero yun nga lang, medyo overbought na yung ulit yung stocks natin kasi malakas yung sipa niya. 9% kaagad for today's trading natin. Gap up, tapos umabot siya ng 9%. Ayan. So napaaga ako dito. Pero bago naman nag-red, nakalabas ako dito. Ayan. So hindi ko na nakita yung reversal niya. Nakatuon na tayo kay plus for the past few days. Okay. So, very good. 2.87. So, prediction ko sa kanya is abot na 3.04. So, maganda lahat ng indicators po ni nickel. So, maganda rin yung MACD at saka RSI formation siya. Kailang konti lang, no? 845K net foreign buy pero malaki yung volume. 18.79 million. Okay? So, pinaka-support, yung mga naghahanap na support natin, syempre dito sa may gap area. Para kasing ito na siya So, tapos na tong channel na to. And then, nandito tayo ngayon sa second Darbas box natin sa kanya. Okay? So, yun na lang muna. Tingin natin kay Nickel. Congrats doon sa mga nag-hold sa kanya. Baka meron pa. Diba? Malay mo, butasin yung 3 pesos. Monday pa lang nakarangkada na siya, diba? Next, plus. So, wala na kami masyadong nababasa na plus holders ng mga negative news kay plus natin and kung officially blue chips na siya. So, hopefully, pasukin na siya ng mga foreigners. So, meron siyang 35.34 million net foreign buy. So, nag-close siya up na 3%. Pero below siya ng below pa rin siya ng MA20. So, hindi pa masyadong confirm yung breakout natin. So undecided pa rin siya. Nasa loob pa rin siya ng trading diamond channel natin. Okay. So anyway, pero good sign kahit paano kasi meron siya net foreign buy. So nag-close tayo at 26.85 pesos. So maganda ma-breakout tong so para kasing gap up tapos nag-close the gap. So may gap ulit dito. So tignan natin kung abot siya dito for the week, 27.41. Assuming wala tayong lalabas ng mga negative news pa para kay Plus. Okay, so ganyan lang muna tingin ko sa kanya. So kahit paano is okay naman yung mga indicators. Yung MACD is sustain niya pero below pa rin ng RSI 50 yung
pinaka-RSI level natin. Okay, so no news is good news. Next, SCP. So na-review natin to last week, di ba? Nagkaroon siya ng breakout. And then another breakout candle ulit yung nilabas niya. So maganda yung RSI or rather overbought na pala. Yung RSI direction niya kasi maganda eh. Pero overbought na. So nasa RSI 73. So dahil medyo umarkado siya, ang prediction natin sa kanya is i-retest natin tong around 13.7 na. Medyo parabolic na yung ano eh, yung galaw niya. So hopefully umabot na siya diyan bago siya magkaroon ng pullback. Kasi may kahit pa paano may momentum na siya. So nag-close siya is 12.86. So saan yung support dito? Sa 12.36 level. Meron ba siyang channel? Wala, no? Hindi ko makita yung channel niya. Breakout lang and then medyo parabolic yung ano, yung price action. So nag-close 2.06 and meron siyang 4.16 million net foreign buy. And medyo bullish din tayo kay SCP. Okay, so okay din yung earnings niya kasi 292. So hopefully umabot tayo dito sa 13.76. Kung medyo malayo, di pwede mo ilagay sa ano, medyo mas malapit na resistance around kaya lang 13 na yung ano eh, pinakamalapit. Okay, so tingnan natin. Hopefully matuloy matouch yung previous peak. Next, San Miguel Corporation. Ayan. So congrats doon sa mga kagaya natin na malakas yung loob. So inisip ko dito kasi yung punda niya eh. Grabe yung RSI niya, no? Kung nakita mo last week, so below 3 yung RSI natin sa kanya. So parang tinapon na lang siya. Oh. Although bearish naman talaga yung buong picture niya since 2024. Pero gumaganda na yung earnings niya. Oh. Ito, medyo pangit pa. Pero Q1, Q2, di ba, malalakas yung earnings niya. So tingnan natin, mali mo, magiging parang ganito siya. Oh. May drop and then may pump yung, ano, yung price action natin. So temporarily, nagkaroon siya ng support dito sa 54.15. So matitest bukas kung mag-hold yung mga traders natin kasi MA9 yung pinakamalapit na resistance niya. Ayan. Ganyan na lang muna drawing ko sa kanya. So, resistance, okay, pwede to. Temporary resistance natin na pinaka malapit sa kanya is 60, 65, no? 65. Okay, so wala tayong balita. So, yun lang naman yung nag-cause sa kanya, di ba? Yung inako ni Ramon Ang yung ano, yung pag-control ng baha sa Metro Manila, di ba? Without government cost. So baka iniisip ng mga, syempre, investor niya, saan kukuha ng pera? Di syempre sa mga company niya. So baka yun yung ano, mindset kaya bumabagsak tong si ano, San Miguel Corporation. Pero titingnan mo okay naman yung ano eh. Ayun, kuha lang siya 1 billion siguro dito. Pwede na niya. Pwede na niya i-solve yung ano, majority ng ano, problema sa bao. Kung kulang, kaya-kaya niya. Kasi 23 billion yung ano, net income. Okay? Next, top. Okay. Sa mga top notchers natin, congrats. So on the way siya ulit for another retest dito sa previous pick natin na DOS, no? DOS. Pero kung titignan ko nga siya, although pwede mong sabihin, masyado na siyang mataas kasi 500% na yung, ano, di ba? Yung inakyat niya since IPO price. Pero kung titignan mo kasi piso lang eh, di ba? Piso lang talaga si ano eh, si top eh. So 19.23 billion. With regards sa valuation, parang sinasabi, medyo mataas na yung ano yung current price ni top. Pero sa regular na traders, pag titignan mo siya, yun, piso lang siya, di ba? So anyway, tingnan lang natin kung ano kung matutuloy ba yung ano galaw niya. So meron siyang dividends na ibibigay. Ang ex-date is September 3 pa naman. So matagal pa, no? Mga 2 weeks pa to. Okay. So anyway, bullish naman lahat ng ano na indicators niya. Yung MACD hindi pa bullish pero yung RSI niya nagte-try na mag-recover yung price. Actually, papunta ulit sa ano, overbought pag pumitik siya ulit dito sa malapit sa 2 pesos. Okay. So anyway, bullish naman siya. So na-close siya 1.79, 8.48%, and meron siyang 5.67 million net foreign buy. And then lastly, so hindi natin napapansin, FNI. Ayaw nila, no? Ayaw nila ng FNI. Hindi ko rin napansin ko na lang tong setup na to eh nung nagre-review ako sa kanya. Wala na akong FNI. Kasi nabenta ko last week si ano eh, si
si-nickel naman. Pero kung titignan ko siya, parang ang ganda ng ano ng setup. Kulang lang siya ng wala lang talaga siyang volume Pero nakailang beses na siyang ano tinatry siyang i-breakout So siguro maraming nakulong dito sa ano bandang taas ni FNI. So nag-breakout siya So tingin ko sa kanya, i-retest niya for the future yung 1.67. So followed by okay naman lahat ng indicators niya paakyat yung RSI, MACD, and okay din yung earnings. So mali mo, umabot tayo dito sa 1.67 kasi may breakout na siya So, kailangan na lang niya is volume talaga. So, nag-close siya is 3.57%. Hopefully, makahabol pa ako dito. So, meron siyang closing price is 1.45 and meron siyang 322K net foreign sell. Okay? So, good. May mga setup pa rin yung ibang stocks pero yung blue chips, wala talaga. Sobrang hina ng blue chips natin. Ngayon, ang binabawian ng market is yung mga banks. Kasi sila yung namayagpag for the longest time dito sa market natin Okay, tingnan natin. Hopefully, gaya ng sabi natin, yung galawan sa US market is bumabagsak, ma-disperse yung yung volume dito sa mga Asian stocks. Okay, so tingnan lang ulit natin bukas. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join ka sa group. Kung gusto mo na guide, crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. So kung gusto na guide, sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.